Magandang hapon na naman sa inyo, mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre, kasama pa rin natin mga kaibigan, ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya po'y itago lamang natin sa pangalang Karen. Bueno, basahin na natin ang liham ni Karen. Dear Kuya Peles, isa po kuya sa mga suki na ninyong tagapakinig sa inyong programa. Lalo na kuya kapag wala akong pasok sa eskwela. Dahil may mga napupulot din akong aral sa buhay na nagagamit ko rin araw-araw. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Karen, 18 taong gulang, at kasalukuyan pa po akong nag-aaral sa kolehiyo. Sa ngayon po kuya, ay meron po akong problema na dapat kong ihingi ng payo. Para malinaw sa inyo kuya, ganito po nag-umpisa ang aking problema, Kuya Peles. Karen, anak, kung aral ay aral muna, ha? Iwasan mo muna ang mga lalaki. Opo, inay. Huwag po kayo mag-alala. Pinagsusumikapan namin ng itay mo na makapagtapos ka ng pag-aaral hanggang sa kolehiyo. At huwag mo sanang babaliwalain yon. Alam ko naman yun, inay eh. Alam ko ang paghihirap ni itay. Salamat naman kung ganun, anak. At nakikinig ka sa pangaral namin ng itay mo sa'yo. Po, inay. At hindi ko po sasayangin ang pagkakataon na ibinigay niyo sa akin. Tatandaan ko pong lahat ng mga sinabi niyo. Mabuti naman kung ganun. Alam niyo, inay, nakikita ko po ang hirap ng buhay dito eh. Mula nang maliit pa ako, ganito ang buhay natin. Kaya gusto ko rin umangat ang buhay natin, inay. Salamat naman kung yan ang nasa isip mo. Anay, kapag nakatapos ako ng pag-aaral, balak ko pong mangibang bansa. Ay naku anak, kahit dito ka na lang magtrabaho sa bansa natin. Sapat na yun para sa amin ng tatay mo. Inay, maliit po ang pasahod dito sa atin eh. Kaya ang gusto ko, mangibang bansa na lang. Po, inay, ipinapangako po sa inyo. Iaahon ko po kayo sa kahirapan. Mabuti kung iniisip ng anak natin ang kapakanan din natin dahil matanda na rin ako. Tayo. Hindi ka pa ba nahihirapan, ha, Pasyo? Kaya ko pa naman. Nag-iisang anak natin si Karen eh. Kaya nga, iniisip ko rin ang magiging kinabukasan ng anak natin. Paano halimbawa kung wala na tayo? Parang hindi naman siya kawawa. Huwag mo munang isipin yan. Ang isipin mo, sana makapagtapos siya ng kanyang pag-aaral. Huwag mo na yung boyfriend na yan. Yun nga ang sinasabi ko sa kanya eh. Anong sabi naman niya sa'yo? Nakikinig naman siya sa akin sa mga sinasabi ko sa kanya. At ang gusto daw niya kapag nakapagtapos siya ng pag-aaral ay mangingibang bansa siya at doon siya magtatrabaho. Ano? Naku, maraming nangingibang bansa na hindi nagtatagumpay. Yun din ang sinabi ko sa kanya eh. Pero talagang gusto raw niyang mangibang bansa para makapagtrabaho. Ang hirap niyan. Maraming nagpupunta ng ibang bansa na napapahama. Baon mo. Salamat mo. Oh, Ma. yung palaging bilin ko sa iyo, Mike. Lagi mong tatandaan, ha?
Oo. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko yung nakakalimutan, ma. Pagka sinasabi mo lang yan. Pero may nililigawan ka na pala. Ako, mama. Wala pa sa isip ko yan eh. Bata pa ho ako. Mabuti kung ganon. Dahil madali na yan kapag may matatag ka ng trabaho. Opo, mama. Nako, upo ka ng upo. Pero baka may tinatago ka na. Naku, mama, wala. Aral muna. Bago yan. Mabuti kung ganon. Siga pala. Baka malate akong makauwi mamaya. Dahil may aatendehan akong meeting. Ikaw na ang bahala dito sa bahay, ha? May. Opo, mama. Ako na pong bahala dito. Ako na bahala po sa sarili ko. Labas naman tayo mamaya, oh. Ano? Hindi pwede, Mike. Magagalit ang mga magulang ko kapag atrasado akong umuwi ng bahay namin. Ha? Bakit? Ang akala nila kasi wala pa akong boyfriend. Ako rin naman eh. Akala nila, mama, wala ba akong girlfriend? O, yun naman pala kaya umuwi na tayo. Hindi pwedeng lumabas tayo. Sandali lang naman tayo, Karen eh. Sige na. Hindi nga pwede. Ang kulit mo naman. Wala kasi si mama mamaya. May mahal kasi silang meeting na pupuntahan. Ako, papaano naman ako? Sa mga magulang ko. Sandali lang naman tayo Karen. Sige na pagbigyan mo Di na nga ako, pwede. please. Buti ka pa, lalaki ka. Kahit matrasado kang umuwi, okay lang sa kanila. Ako, Karen, matanong nga kita. Mahal mo ba ako talaga o hindi? siyempre, mahal kita. Yun naman pala Sige na. Pangako, sandali lang tayo. Kakain lang tayo sa labas. Sigurado ka, ha? Kakain lang tayo. Tapos, uuwi na tayo. Oo, promise yan. Sandali lang tayo, uwi na tayo kagad. Sige na nga. Kung hindi lang kita mahal, hindi ako sasama sa'yo. Ilyang, bakit wala pang anak mo hanggang ngayon? Mag-aalas 6 na ng gabi. Wala pa siya. Yun din ang inaalala ko, Pasyo Dati-rate, kapag ganitong oras nandito na siya sa bahay. Minsan kayo nagpunta ang batang yon. Hintayin lang natin ng konti. Baka mamaya nandito na yon. Ang hirap niyan. Baka mahirapan na siyang makasakay pag-uwi. Yun din ang inaalala ko, Pasyo. Saan kaya siya pumunta? Panatag mo lang isipan mo. Uuwi din yon. Maaga pa naman. Anong maagap ang sinasabi mo? 6:00 na nga Nagdidilim na tingnan mo nga. Hayaan mo at kapag hindi pa siya umuwi, hindi susundan ko siya sa bayan. Mag-aarkila ako ng tricycle. Pinagbigyan ko kuya si Mark sa kanyang gusto. At lubos na nag-alala kuya ang aking mga magulang dahil ginabi ako ng uwi noon. At dahil doon kuya ay lumabas kaming dalawa ni Mark dahil nagpumumilit siya. Pinagbigyan ko naman siya kuya para hindi siya magtampo. Kaya lang kuya, lubos akong nag-aalala dahil sa aking mga magulang. Dahil ginabi kami ng uwi ni Mark. Minsan kuya ay
Ano ba itong ginawa mo sa akin, Mike? Sabi mo, kakain lang tayo. Karen, mahal kita. Kaya ako sa'yo nagawa ito. Pero nag-aaral pa tayo. May pangarap pa ako sa mga magulang ko. Patawarin mo na ako. Mahal kita. Kaya kung nagawa sa'yo ito, daya mo. Hindi kita pababayaan kahit kailan. Paano ako? Anong sasabihin ng mga magulang ko? Baka itakwil nila ako kapag nalaman nilang may nangyari na sa atin. Problema ba yun? Di pananagutan kita. Ano? Mga bata pa tayo. At isa pa, hindi pa tayo tapos sa ating pag-aaral. Magagawa na ng parang yun. Huwag ka magalala. Hindi pa pwede. Hindi ka ba nakakaintindi? Karen, Buti pa umuwi na tayo. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko kina inay at itay. Karen. Anak, saan ka ba nagpunta? At ngayon ka lang umuwi. Inay, Sobrang nag-aalala kami ng itay mo sa'yo. Sinundan ka na nga niya sa bayan pero wala ka pa rin. inay, nasaan na po si itay? Nakatulog na siya. Buti na lang nandito ka na. Saan ka ba galing, ha? Naki-birthday kami kasi sa isa naming kaklase. Hindi na ako nakatawag sa inyo, kaya pasensya na po kayo, inay, ha? Nako, nag-aalala kami sa'yo. O sige, magbihis ka na nang makakain ka na. Tapos na po akong kumain, inay. Matutulog na lang po ako. Sige, pero uli-uli anak, ha? Huwag mo nang uulitin ito. Opo, inay. Pasensya na po kayo. Sige na, at nang makapagpahinga ka na. Ilyang, anong oras dumating si Karen kagabi? Ay, nako, mag-aalas 6 na ng gabi. Saan ba daw siya galing at ginabi siyang uwi? Naki-birthday pala sa kaklase niya at hindi na nagawang tumawag sa atin. Naku, Ilyang, baka iba na yan, ha? Alam mo naman ang mga kabataan ngayon. Hindi naman siguro, Pasyo. Sana nga nagsasabi siya ng totoo. Ha? Anong ibig mong sabihin? Baka niloloko na tayo ng anak mo. Huwag kang ngang mag-isip ng ganyan. Kabisado ko ang ugali ng anak natin. Hindi siya nagsisinungaling. Sana nga, Ilyang. Sana nga. Pasyo. Alam mo, may nababalitaan kasi ako Na ano? na may nanliligaw daw sa kanya. Ano? At kanino mo naman nabalitaan yan, ha? Basta may nakapagsabi sa akin. May sasakyan daw yung naghatid sa kanya ng gabing umuwi siya. Anong gagawin natin ngayon, Mike? Alam na ng mga magulang ko na may naliligaw sa akin. May nakakita sa'yo nang inihatid mo ako ng gabing yun eh. Natatakot ako. Ano bang problema doon? Malaking problema to. Magagalit sa akin ang mga magulang ko. Di ba sabi ko naman sa'yo, hindi naman kita pababayaan Pananagutan kita. Mahal kita. Ang problema nga, nag-aaral pa tayo. Di ba nasabi ko na sa'yo na may pangarap ako sa mga magulang ko? Huwag ka mag-alala. Nag-iisa lang akong anak. Sino pa yung magmamala ng ari-arian namin kundi ako lang?
Pero Mike, hindi pa dapat. Pero ano itong nangyari sa atin? Ang ipinag-aalala ko, baka magbunga ang ginawa natin. Walang problema dyan, Karen. Dahil pakakasalan naman kita kung sakali. Ayoko. Ayoko munang mag-asawa. Ayoko. Nakakahalata na kuya ang itayang inay na meron akong boyfriend. At ang kinagbabahala ko kuya ngayon ay baka magbunga yung nangyari sa amin ni Mike. Hindi pa ako nakapagtapos ng aking pag-aaral kuya at pilit akong pinag-aaral ng mga magulang ko. Ginagapang nila para lang makapagtapos ako. Ganon din si Mike kuya. Masipag naman siyang mag-aaral, kaya lang kuya hindi na namin naiwasan ang isa't isa kapag kami ay nagkasama. Meron nang nangyari sa amin kuya at yun ang aking problema ngayon. Paano kuya kung sakaling malaman na nila at magbunga yung ginawa namin? Ano po bang dapat kong gawin? Sana po matulungan ninyo ko kuya sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang Karen. Alam mo, Karen, may masasabi kong pasaway ka rin sa magulang. Kahit na sanang pilit ni Mike na imbitahan ka kung saan, hindi ka dapat sana sumama. O ipagpalagay na natin na sumama ka, pero yung dapat na hindi mo ibigay sa kanya, abay, binigay mo na kay Mike. Yan, yung pinaka-importante sa isang babae. Yung kanyang dangal. Pero hindi naman kita masisisi dahil mahal mo nga si Mike. At nandyan na yan. May nangyari na sa inyo. Kaya lang ang problema, Karen, ginagapang ka pa ng mga magulang mo sa pag-aaral. Nangako ka na magtatapos ka at ikaw mag-aahon mag-aahon sa kahirapan sa mga magulang mo. Nag-iisa kang anak pero ganyan ang ginawa mo. Ngayon, hindi na maiwasan, nangyari na yan. Ano pang magagawa mo? Ipagdasal mo na lang galing na sana hindi magbunga yung ginawa ninyo para nang sa ganun. Hindi naman masyado. Hindi man masyadong magalit yung magulang mo kung sakaling malaman nila na may bel ka na. May delikado yung galing kapag nagbuntis ka. Maaring itakwil ka ng mga magulang mo kung hindi ka maintindihan. Maaring namang intindihin na lang yung ginawa mo sa nangyari. Pero hindi matapat sana na nangyari yan dahil mga bata pa kayo ni Mike. Pati yung magulang niya, wala ring alam sa nangyari sa inyo. Abay, magpasalamat ka na lang kung paninindigan ni Mike yung sinabi niya na kaya kanyang panagutan. Total, may kaya naman sila sa buhay. Pero maraming mangyayari pa dyan, Karen. May mga ganyan na nangyayari. Sa bandang huli, hindi rin pinanagutan. Ipanalangin mo na lang, Karen, na sana ay hindi magbago ang isip ni Mike. At sana hindi ka magbuntis nang sa ganun ay tuloy-tuloy pa rin ang pag-aaral mo. At kung sakali na hindi man magbunga ang ginawa ninyong dalawa, abay huwag mo lang ulitin yan. Total, malapit ka nang magtapos. Hintayin nyo muna na magtapos kayo. O sakali pagtapat sa mga magulang ninyo na may boyfriend ka na. O saka mo sabihin kay Mike na kung pwede lang
pumunta sa inyo, dalawin ka ron para naman legal yung panliligaw niya. Hindi yung nagkikita kayo sa labas. Yan yung mga kadalasang nangyayari ngayon eh. Hindi alam ng mga magulang pero may nangyayari na palang hindi maganda. Kagaya nangyayari sa'yo. Late ka nang umuwi pero ang masaklap may nangyari sa inyong dalawa ni Mike. Kagaya ng sabi ko sa'yo, Karen, sana ay hindi magbago o hindi magbunga yung ginawa ninyong dalawa ni Mike. Nang sa ganon ay hindi naman masakit para sa magulang mo kung sakali. Dahil kung hindi, malaking problema yan kung sakaling magbuntis ka. Bueno, yan na lamang muna sigurong masasabi ko sa iyo, Karen. At naway kahit papano ay napayuhan kita sa iyong nilapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at timpilan, inyong abangan at pakinggan ang programa Peles at your service.